Aba, matindi tong balitang to mga kapatid, mula to sa Net25. Si dating Mayor Alice Go daw ay nag-alok ng 1 billion mga tol, 1B 1B, no, para makalapit daw sa first family, no? Para makalapit sa presidente, sa first lady mga tol, sa first family, di ba? Yan ay mula kay ex-senator o sa dating senator Panfilo Lacson mga tol. Yan ang kanyang ibinulgar, no? Sabi rito sa report, tinangka umanong lumapit ni Alice Guo sa first family, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa mga kinakaharap niyang anomalya mga tol. Well, para mabigyan natin to ng reaksyon at commentary, samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin to mula rito sa Net25. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Tinangka umanong lumapit ni Alice Guo sa unang pamilya o first family, lalo na kay Pangulong Marcos Jr. Kaugnay po ito sa mga kinakaharap niyang anomalya. Tinangka hindi lumapit. Tinangka. Ibig sabihin sinubukan. No, nag-attempt siya. Ang talong, nagtagumpay ba siya? Nakalapit ba siya? Hindi, tumakas di ba? Tuloy natin. Kontrobersya. Ayon kay dating Senador Panfilo Lacson, isa sa kaibigan niyang Filipino-Chinese trader, ang inalok ni Alice Go ng 1 bilyong piso para ilakad siya sa pamilya Marcos. Laki. Grabe, napakalaki no? 1 billion mga tol, no? Yung ba yung masasabi mong lumaki sa farm? Pera nun At sa harap nito, nanawagan naman si dating Senador Lacson sa gobyerno na mas laliman pa ang gagawing investigasyon laban kay Guo na itinuturing niyang espiya dahil sa mga koneksyon umano nito. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean? Alex, nung panahong nagigipit na daw si Alice Go ay tinangka nitong humingi ng tulong sa pamamagitan ng kanyang kaibigan para mailapit siya sa Malacanang. Yan ay para hindi siya madiin sa mga kasong kinakaharap kaugnayan ng operasyon o illegal na operasyon ng mga pogo sa Banban sa Tarlac at sa Porac, Pampanga. Ibinunyag ni dating Senador Ping Lacson na tinangka ni dating Banban Tarlac Mayor Alice Go na lumapit sa first family. Ayon kay Lacson, isa sa kaibigan niyang Filipino-Chinese trader ang nilapitan ni Go at nakiusap na ilakad siya sa first family kabilang na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isang common friend anyang nilapitan ni Go at nakiusap sa kanyang kaibigan trader noong panahong naiipit na siya at nagtatago na. Nag-alok anyang dating alkalde ng 1 bilyong piso kapalit ng tulong para makalapit siya sa pamilya Marcos. Grabe, napakalaki. Hindi ko ma-imagine 1 billion pesos mga tol. No, siguro maliit lang yun, no? Kapalit. Siguro kung sakasakali mga tol, ewan natin kung ano pinaplano niya, kung totoo man kasi eto mga tol ay kumbaga parang revelasyon lang. Sinabi lang to mula kay dating Senator Ping Lacson na may nilapitan daw na Chinese trader at nag-alok ng 1 billion pesos. Siguro maliit lang yung 1B. No, maliit lang yung 1B sa magiging kapalit. Siguro kikitain pa naman ulit yan Parang ganun mga tol. Pero imagine mo yung 1 billion pesos mga tol. Napakalaking halaga nun. Nung una, hindi anya siya naniniwala pero naglabas ito ng ebidensya. Sabi ng senador, ito rin ang pinagbatayan niya sa panawagan sa gobyerno na liliman pa ang investigasyon laban kay Guo na tinuturing niyang sinanay na foreign spy dahil sa mga koneksyon nito. Sa mga testimonials din ng mga constituents niya, maganda yung kanyang pamamalakad sa Bamban. They really like her. Yes. Oo, sa katotohanan mga tol, sa dinami-dami na ng ebidensyang lumutang at naipakita sa harap ng media at sa korte mga tol, ang dami pa rin may gusto sa kanya doon. Ang dami pa rin umiiyak mga tol. Mga Pilipino yan Imagine mo mga tol, yung tipong niloko na sila ng harapan pero gusto pa rin nila. Kino-compare na doon sa mga dating naging alkalde doon. Ibang-iba yung palakad niya. Kasi nga, lahat ng yung nasa municipal coffers, pumupunta sa dapat puntahan sa mga needs at saka sa interest ng kanyang mga kababayan. Quote-unquote kababayan. So, kung gano'n ang kanyang palaka, ang district representative, naging congresswoman, at kung siya talagang spy, hindi ko naman pinipilit na paniwalaan yung aking opinion na pwede siya maging spy. Napakadelikado kasi pagka may Congress,
may access ka na sa mga highly classified information, mga documents. Ano? Ang 1 bilyong piso anya hindi para sa kanyang pagtakas kundi plantsahin ang kanyang gusot at posibleng kaso sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Pero hindi anya ipinarating ng Filipino-Chinese trader ang mensahe. Apela ni Lacson sa intelligence community, isang masigo sa kanilang essential elements at laliman pa ang kanilang ginagawang background check. Dahil nandun ka, mataas na yung security clearance mo. So delikado yun. Kung nag-work na foreign government, medyo hindi sa national security natin kung gano'n na mangyayari. At hindi lang yun, baka mamaya dumating panahon, ito, far out na ito, pero hypothetically, in the realm of possibilities, dahil nagawa niya yung mas mahirap gawin na mameki ng dokumento para mahalal bilang punong bayan, baka dumating araw, ma-appoint pa siyang, alam maging senador pa, tapos ma-appoint ngayon na Defense Secretary. Oo, no? Antindi nun mga tol, kung hindi nalaman itong mga bagay na to, posible yun, may posibilidad na ganun hanggang sa makarating siya sa pinakamataas, pinakatuktok na mga tol. Kasi ang Pilipino napakadaling utuin eh. Kita mo hanggang ngayon mga tol, oh. Diba? Ang dami pa ring uto-uto. Ang dami pa ring uto-uto kahit na ito, ang dami ng ebidensya lumabas tungkol dito pero ang dami pa ring sumusuporta sa kanya, di ba? National security, patay na tayo. Naniniwala naman si Lacson na kung gagamitin ang mga bagong batas ng Anti-Money Laundering Council, maaring makonvict si Go at mga kasabwat nito ng hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Na-expose yung vulnerability yung weakness ng ating system, hindi lamang sa yung sa banking system, hindi lamang doon, kundi yung sa PSA, yung DFA, di ba? Filipino citizen by Marami fraud. nakakakuha ng mga passport ng mga Chinese, Filipino passport. Correct. So expose talaga yung weakness ng ating sistema rito. Tama. So dapat maging aral na ito sa ating mga institutions na dapat lalong para patibayin nila yung mga security measures. Kasi pinaikutan na lang tayo ng lalo yung mga galing sa China na gusto magnegosyo rito. Ibinunag naman ni Senator Jingo Estrada na isang Chinese national na boss ng mga Pogo ang tumulong kay Go at mga kapatid para makalabas ng bansa. Kasalukuyan na nasa Taiwan ang naturang dayuhan na may hawak na 5 iba't ibang uri ng pasaporte. Ito rin ang business partner ni Alice Go batay sa mga dokumento na nakuha ng PAOK sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Nang tanungin ko ang Chinese national na si Wang Ziyang ang tinutukoy ni Estrada, sabi ng senador, malamang. Pero bahala na raw ang chairman ng komite na nag-iimbestiga kung isa sa publiko ang pangalan ng dayuhan. If you remember, ang sabi ni Alice Go, yun daw nag-facilitate nung kanyang pagtakas, sinabihan daw niya ng hindi magandang salita. So I asked her, kung sinabihan mo siya ng hindi magandang salita, bakit siya nagpatakas sa'yo? Bakit siya nagpahiram ng yate sa'yo? So ang aking conclusion doon, malamang siguro, kaya siguro itinaka si Alice Go papunta sa ibang bansa, baka ikanta niya ito nag-facilitate ng kanyang pagtakas. So sa mga ganitong sitwasyon mga tol, medyo nangangalib nga talaga ang lagay nito ni ex-mayor, no? Kasi mga tol, pwede niya talagang ikanta lahat ng kasabwat at lahat ng mga nakikita niya at nakakamayan niya mga tol. Syempre yung mga yon, may mga iniingatan din yung mga yon na alam niyo yon, yung baka ikanta tayo nito di ba? Mga ganung mga bagay. Alex, hinihimok ni Senator Ping Lacson at ang iba pang mga mambabatas ang mga otoridad na tignan ang lahat ng mga Chinese nationals na nandito sa Pilipinas. Yan ay baka daw napasok na rin tayo ng iba pang katulad ni Alice Go, lalo't lumilitaw sa mga investigasyon na aabot sa mahigit 1,000 ang mga Chinese nationals na nakakuha ng mga pasaporte at iba pang identification na lehitimo dito sa Pilipinas gamit ang mga pekeng dokumento. Alex. Okay, mayan na batid natin na hindi matatawaran itong credentials ni Senador Lacson at siya'y dati ring PNP chief. Handa ba niyang dalhin sa Senado o ibigay sa Senado itong sinasabi niyang informant niya
para naman magbigay linaw pa, para maungkat pa kung ano itong kanyang mga binabanggit. Dapat lang. Alex, kung papayag yung mga senador, pero ang sinasabi niya kanina, yung paglilinaw natin, yung Filipino-Chinese trader na kaibigan niya ang kinausap at meron pang isang kaibigan na Chinese national din o Filipino-Chinese na nilapitan. Yun daw yung nasa tinatawag na inner circle at nakakapasok o nakakausap mismo ang unang pamilya, kaya doon siya humihingi ng tulong. Pero yung impormasyon na yan ay ipapaubayan niya sa mga senador kung gagamitin sa mga susunod na investigasyon. Pero as we speak, Mean, wala pang reaksyon mula sa komite ni Senadora Ontiveros at maging sa ilang mga senador dyan ukol dito? Wala pa, Alex, pero ang susunod na pagdinig tungkol kay Alice Go ay itinakda na sa Martes. Okay, maraming salamat sa iyo, Mean Cor. Ayun na nga mga tol, no? So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo mga tol dito sa mga naisiwalat ngayon at naikwento o naisiwalat ni dating Senator Ping Lacson mga tol? Talagang hindi biro-biro pera pinag-uusapan dito mga tol. Biruin mo, alokin ka ng 1 billion. Maliit na halaga lang siguro yun. Kukumpara mo sa mawawala sa'yo pag nasa kote ka talaga, di ba? Anyway, pwede ka magbigay ng iyong komentaryo at pwede ka magbigay ng iyong saloobin. Comment ka lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.